Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na topic ngayon dito sa mundo ng crypto. At ito po ay ang babala ng mga eksperto tungkol kay XRP. Ayon po sa ilang top analyst, ngayon daw ang best time para i-short itong si XRP. At kung iniisip mong bumili nito ngayon, baka gusto mong pag-isipan munang mabuti. At bakit kaya? Ano ang mga signs na kanilang nakita? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ayon po sa crypto analyst na si Kurosh AK na may higit 8 taon ng karanasan or experience sa market, lumalakas daw ang bearish momentum nitong si XRP. Sa madaling salita, pababa ang takbo or trend ng presyo nito at mukhang mas maraming posibilidad na bumagsak pa kaysa tumaas. Ang presyo po ni XRP ngayon ay nasa mga presyong $1.94. Pero kung titingnan natin ang mga chart, makikita natin na halos hindi nito mapanatili ang kanyang pagtaas. Ilang araw lang ang nakaraan, bumaba po ito ng hanggang $1.60 bago po siya bahagyang bumawi or makabangon papunta sa presyong $2. At ngayon ay bumaba na naman. Sa technical analysis po ni Kurosh, ang chart ni XRP ay may pattern na tinatawag na descending wedge. Ayan, descending wedge pattern. Isa po itong sinyales na may mga lower highs o pababang trend at lumalawak ang volatility. Ibig sabihin, hindi stable ang galaw ng presyo at kadalasang nauuwi sa pagbagsak. Ngayon is bakit po delikado na bumili ng XRP ngayon? Sabi po ni Kurosh, ang bilis ng pagbabago ng trend ni XRP ay mas lalong lumalala. Ang mga rally o bigla ang pag-angat ng presyo ay hindi po tumatagal. Madalas, umaakyat lang saglit at agad din itong bumabagsak. Tinatawag po itong failed rallies kung saan maraming traders ang naaakit bumili sa akala'y tuloy-tuloy na ang pag-angat. Pero bigla pa lang babagsak ulit ang market. Para sa mga expert tulad po ni Kurosh, ito raw ay perfect setup para sa mga gustong mag-short o yung pagtaya na babagsak pa ang presyo ni XRP. Kaya kung ikaw po ay nag-iisip na pumasok sa long position or bumili ngayon at mag-hold, mas mataas daw ang risk kaysa sa reward. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng iba pang mga analyst tungkol dito kay XRP. Yan, hindi lamang po itong si Kurosh ang may ganitong pananaw. Nandito na rin si Cole Garner. Isa na rin po siyang kilalang analyst at siya po ay nagsabi na short XRP and thank me later. Yan, may content po tayo dyan. Malinaw na kumpiyansa po siyang bababa ang presyo nito. Isang analyst naman na kilala bilang Crucius Clay ay nagsabi pa na sobrang overvalued na si XRP. Wala na raw sapat na suporta o buying pressure para panatilihan ang mataas na presyo nito. At dahil dito ay malaki raw ang posibilidad na mabagsakan ito mabagsakan ito ng husto gaya ng nangyari noon kay Shiba Inu. Yan, mas matindi pa. Inamin ni Clay na may hawak siyang $1 million na short position kay XRP. Ibig sabihin ay tumaya po siya na babagsak ito at kumikita po siya habang bumababa ang presyo. Ayan. Ngayon ay ano naman ang mga price level na dapat po nating bantayan dito. Yan, kung hindi po magagawang manatili ni XRP sa itaas ng presyong $2.06, malaki po ang posibilidad na bumalik ito sa mga support levels gaya po ng $1.56 at saka $1.30. Ito ang mga presyo kung saan dati ay huminto ang pagbaba ni XRP at bumalik pataas. Pero babala ng mga analyst, kung magpapatuloy po ang downtrend, baka hindi na rin kayanin ng mga support level na ito. May ilan pang nagsabi na posibleng bumagsak pa si XRP ng hanggang $1 kung magpapatuloy ang current trend. Ngayon ay bakit po sinabi nilang mas okay mag-short kaysa mag-hold o bumili? Ang shorting ay isa pong strategy kung saan ay tumataya ka na babagsak ang presyo ng isang asset.
Sa current na galaw ni XRP, maraming analyst ang naniniwala na mas may edge ang short sellers ngayon. At bakit? Dahil ang market sentiment ay bearish. Ibig sabihin, karamihan po ng mga traders ay hindi naniniwala na aangat agad si XRP. Kaya kung ikaw po ay isang trader na gusto po ng mabilis na kita sa tamang analysis at saka timing, mas attractive po ito para sa atin ang pag-short. Pero kung ikaw naman po ay isang long-term investor na umaasang aangat ito, baka ito ang tamang panahon para maghintay muna at mag-reassess ng ating strategy. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor. Ayan, para sa atin ay importante po ang risk management. Kung ikaw po ay may XRP ngayon, tanungin mo po ang sarili mo. Ano ang plano ko kung bumaba pa ito? Handa ka ba emotionally at financially sa posibilidad na bumagsak ito sa presyong $1 o mas mababa pa? Ngayon is kung iniisip mo pa lang na bumili, baka magandang pag-aralan mo muna ang market. Obserbahan ang mga resistance at saka support levels at huwag pong basta-basta pumasok dahil lamang sa hype. Tandaan, hindi dahil mura ang presyo ay magandang pagkakataon na kaagad. Sa ganitong panahon ay dapat maging strategic at saka disiplinado po tayo. Hindi masamang maghintay, lalo na kung ang reward ay hindi pa sigurado. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang analysis na ito ay isang magandang paalala na hindi laging upward ang galaw ng crypto. Lalo na po sa assets tulad ni XRP na sobrang daming hype at saka community support. Minsan ay nakakalimutan nating tingnan ang actual market conditions at saka price behavior. Kaya mga ka-crypto, huwag po puro emosyon, dapat may edukasyon. Gamitin natin ang impormasyon tulad nito para gumawa ng matalinong desisyon. Hindi dahil sabi-sabi, kundi dahil po sa maayos na analysis. Kaya kung gusto mong mag-trade, aralin mo ang tamang entry at saka exit. Kung long-term investor ka naman, bantayan mo ang fundamentals. At sa kabuuan, nasa atin ang desisyon kung paano natin haharapin ang market. Basta't responsable, informed, at hindi po tayo padalos-dalos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.